Grabe, hanggang ngayon ramdam pa rin natin yung reunion ng River Maya, no? Parang isang malaking panaginip na nagkatotoo para sa lahat ng batang 90s. Mula sa unang tugtog ng Tuha Mortun hanggang sa huling sigaw sa Himala, bawat segundo ay parang pagbabalik sa nakaraan. Ang galing makita sina Bamboo, Rico, Mark at Nathan na magkakasama ulit sa iisang entablado. Yung chemistry, yung energy, parang walang nagbago. Para silang hindi nagkahiwalay. Pero syempre, pagkatapos ng isang napakagandang gabi, hindi natin maiwasang magtanong, kailan ulit? May kasunod pa ba? Ito na ba yon? Yan ang tanong na umiikot sa isip ng libu-libong fans na nakapanood. At pati na rin sa ating mga nanood lang sa social media at umasang sana nandoon din tayo. Unang-una, pag-usapan natin kung bakit naging ganito kalaki ang impact ng reunion na ito. Ang River Maya kasi ay hindi lang basta banda. Sila ang soundtrack ng kabataan natin. Yung mga kanta nila, kasama natin sa unang pag-ibig, unang kabiguan, sa mga inuman kasama ang barkada, at sa mga panahong hinahanap natin ang sarili natin. Sila ang boses ng isang henerasyon. Kaya naman nung inanunsyo ang reunion, para itong isang national event. Sold out agad ang tickets, nag-trending ng ilang linggo. Pinatunayan lang nito na yung legacy ng River Maya, buhay na buhay pa rin. Ngayon, balik tayo sa tanong, posible pa ba ang Part 2? Maraming factors ang kailangan nating i-consider. Una, ang schedule ng bawat miyembro. Alam naman natin na may kanya-kanya na silang buhay at career. Si Bamboo may solidong solo career at judge sa The Voice. Si Rico Blanco, isa ring successful solo artist, producer at may sarili ring mga commitments. Si Mark Escueta at Nathan Azarcon naman, patuloy pa rin sa River Maya kasama ang mga bago nilang miyembro. Ang pag-align ng schedule nilang apat para sa isang concert ay isang malaking himala na. Paano pa kaya para sa isang tour o serye ng mga concert? Isipin nyo yung hirap ng preparations para sa nag-iisang reunion concert na yon. Months, kung hindi man isang taon, ng planning, rehearsals at coordination. Hindi yan basta-basta. Kailangan ng matinding dedikasyon mula sa lahat kasama na ang buong production team. Yung logistics pa lang, sobrang komplikado na. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. May mga senyales na pwedeng magbigay sa atin ng kaunting kislap ng pag-asa. Sa mga interviews pagkatapos ng concert, medyo open-ended ang mga sagot nila. Wala silang sinabing hindi na mauulit. Kadalasan, ang sinasabi nila ay tignan natin o salamat sa suporta. Yung mismong successful na concert ay isang malaking patunay na may demand. At sa mundo ng business at entertainment, kung may demand, kadalasan may supply. Nakita ng mga promoter at ng banda mismo kung gaano sila kamahal ng mga tao. Pwedeng ito ang maging motivation para subukan ulit nilang gawin sa hinaharap. Pwede nating isipin ang ilang posibleng senaryo. Siguro, hindi agad-agad next year. Baka kailangan nila ng pahinga. Pero malay natin, sa mga susunod na taon, baka isang River Maya Reunion Tour? Pwedeng mag-umpisa sa Luzon, tapos Visayas at Mindanao. Grabe, kung mangyayari yon, siguradong dudumugin sila saan man sila magpunta. O kaya naman, isang international tour para naman sa mga kababayan nating OFW na hindi nakauwi para sa unang reunion. Ang daming Pinoy sa US, Cosio at Canada, Middle East at Europe na lumaki rin sa musika nila. Siguradong pag dinala sila doon, parang nagdala ka ng isang piraso ng Pilipinas sa kanila. Isa pang pangarap ng marami, at medyo malabo pero masarap isipin, isang bagong kanta. Can you imagine? Bamboo, Rico, Mark, at Nathan papasok ulit sa studio para gumawa ng bagong material? Yung tunog ng classic River Maya na may halong maturity at experience na nakuha nila sa kani-kanilang mga solo journey. Kung magkakaroon ng bagong single o di kaya isang EP, siguradong sasabog na naman ang OPM scene. Yun ang ultimate dream para sa maraming fans. Pero habang nangangarap tayo, importante ring i-appreciate natin kung ano ang nangyari na. Yung reunion concert ay isang regalo, isang gabi na pinagsama-sama tayong lahat para mag-celebrate ng musikang naging parte ng buhay natin. Kahit na hindi na masundan, yung alaala ng gabing yon ay mananatili sa atin habang buhay. Yung pakiramdam na sabay-sabay kinakanta ang Kisap Mata kasama ang 40,000 na tao, priceless yon. Sa ngayon, ang magagawa natin bilang fans ay patuloy na suportahan ang bawat miyembro sa kanilang mga proyekto.
Pakinggan natin ang musika ni Bamboo, ni Rico at syempre ang kasalukuyang River Maya. Ipakita natin sa kanila na yung pagmamahal natin ay hindi lang dahil sa nostalgia, kundi dahil sa respeto natin sa kanila bilang mga artist. At sino ang nakakaalam? Baka sa patuloy nating pagpapakita ng suporta, makita nila kung gaano pa rin kalakas ang panawagan para sa isa pang pagkakataon. Social media is a powerful tool. Let's keep the conversation going. I-share natin yung mga paborito nating moments mula sa concert. I-post natin yung mga wish natin para sa kanila. Malay natin, umabot sa kanila at maging mitsa yon para sa susunod na kabanata. Para sa akin, ang tanong ay hindi kung mauulit, kundi kailan. Ang lakas ng impact ng reunion na ito para lang maging one-time event. Maaaring abutin ng ilang taon, maaaring sa ibang format, pero naniniwala ako na may part 2. May kasunod pa ang kwentong ito. Ang mahika ng River Maya ay masyadong malakas para basta na lang magtapos sa isang gabi. Kaya sa lahat ng kapwa ko River Maya fans, huwag tayong bibitaw. Tulad ng sabi sa kanta, huwag kang bibitaw, bigla na lang. Patuloy tayong umasa, maniwala at suportahan ang musikang bumuo sa atin. At kapag dumating ang araw na inanunsyo ang susunod na reunion, magkita-kita tayo ulit. Sasabay ulit tayo sa pagkanta, tatalon, at ipagdiriwang ang walang kamatayang musika ng nag-iisang River Maya. Ano sa tingin nyo? May part 2 pa ba? O baka may iba kayong pangarap para sa kanila? I-comment nyo naman sa baba ang mga naiisip nyo. Gusto kong malaman ang pananaw nyo. At kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating usapan tungkol sa OPM. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli,